Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Guyana o mas kilala rin sa tawag na Cooperative Republic of Guyana. Ang Guyana ay isang bansa na matatagpuan sa northern coast ng South America na parte ng historic mainland British West Indies. Ang salitang Guyana ay isang indigenous word na ang ibig sabihin ay Land of Many Waters. Ang Georgetown ang kapital ng bansang ito at siya ring pinakamalaking syudad sa bansa. Ingles at Guyanese Creole ang opisyal na lengguwahe sa Guyana. Sa bansa ding ito matatagpuan ang isang parte ng Amazon Rainforest na siyang pinakamalaking tropical rainforest sa buong mundo. Matatagpuan din dito ang 9 na tribo na namumuhay sa Guyana. Kabilang na dito ang Wayway, Makushi, Patamina, Lokono, Kalina, Wapishana, Pemon, Akaway at Warao. Noong 18th century, ang Guyana ay nasakop ng mga Dutch bago ito sumailalim sa British control with mostly plantation-style economy hanggang 1950s. Nakamit naman ng Guyana ang kalayaan noong 1966 at opisyal naman na naging isang republika noong 1970. Taong 2017, halos 41% ng populasyon ang namuhay sa kahirapan. Taong 2015 lamang nagsimula ang pag-unlad ng ekonomiya nang madiskubre ang mga source ng krudo sa bansa. Taong 2019, nagsimula ang mga pagmimina na siyang naging daan upang muling mabuhay ang ekonomiya ng bansa. Base sa mga research, matatagpuan sa Guyana ang halos 11 billion barrels in oil reserves. Nakikitang ang Guyana ang magiging isa sa largest per capita oil producer sa buong mundo by 2025. Sa kasalukuyan, hawak ng Guyana ang pang-4 na pwesto sa may pinakamataas na GDP per capita sa Americas, kasunod ng United States, Canada at ng The Bahamas. Sa bansang ito naganap ang nakapangingilabot na trahedya na nangyari noong 1978 na umikot sa isang kultong tinawag na People's Temple na itinatag ng Amerikanong si Jim Jones. Si Jim Jones ay pinanganak noong May 13, 1931. Ang kanyang mga magulang ay sina James at Lynetta Jones. Bata pa lamang si Jim ay dumanas na ang kanyang pamilya ng sobrang kahirapan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng US na mga panahong iyon. Bumagsak ang stock market, napakaraming mga negosyo ang nalugi, maging ang mga bangko ay nagsara at halos milyong-milyong tao ang nawala ng trabaho. Libo-libong tao ang pumipila ng oras-oras sa Amerika ng mga panahong iyon para lamang makahingi ng kakarampot na makakain. Ang worldwide downturn na ito na siyang pinakamatagal at pinakamatinding kahirapan na nangyari sa mundo ay tinawag na The Great Depression. Walang nagawa ang mga magulang ni Jim kundi magpalipat-lipat ng syudad para makahanap ng makakain at maayos na matitirahan. Finally, makalipas ng ilang taon, nagdesisyon ang pamilya ni Jim Jones na manatili na lamang sa Lynn, Indiana, kung saan lumaki at nakapag-aral si Jim. Sa lugar na iyon, ginugol ni Jim ang kanyang kabataan at nakilala ang kanyang pamilya na mga relihiyoso at palaging nagsisimba. Nagkaroon ng ilang mga kaibigan si Jim, ngunit para sa ilan, kinakitaan nila ng hindi magandang asal ang paslit. Minsan ay nakikita siya ng kanyang mga kalaro na nagsasagawa ng burol para sa mga alagang hayop na siya rin naman ang pumatay. Habang lumalaki, naging #1 fan siya ng mga librong sinulat ng diktador na si Adolf Hitler at ng German philosopher na si Karl Marx. Sa kabila ng kahirapan, natapos naman ni Jim ang kanyang pag-aaral noong 1948 sa Indiana University. Ibang-iba na ang Amerika ng panahong makagraduate si Jim.
Mula sa isang napakahirap na bansa, graduate si Jones at sinalubong ang maunlad na ekonomiya ng Estados Unidos. Isang bansa na noon ay hikahos, ngayon ay walang habas na sa paggasta ng salapi at hindi iyon nagustuhan ni Jim. Para sa kanya, mas magiging maayos ang lahat kung magkakaroon ang bansa ng komunistang gobyerno. Kaya't noong 1951, sumapi si James sa isang grupo ng mga komunista na naglalayong magpalaganap at magturo sa pamamalakad ng isang komunistang gobyerno. Ngunit ng mga panahong iyon, napakaraming tao ang hindi pabor sa ganitong klase ng gobyerno kaya't hindi naging madali para sa kanilang grupo na palawakin ang kanilang kongregasyon. Isa sa naging pinakamalaking balakid sa kanilang grupo ang senador na si Joseph McCarthy. Wala itong pinalampas na kahit na sino na nabansagang isang komunista. Matinding panghaharas at panghihiya sa publiko ang natatanggap ng kanilang grupo mula sa senador at ang taktik ng iyon later on ay tinawag na McCarthyism. Hindi iyon nagustuhan ni Jim na tila wala silang kalayaan sa sarili nilang bansa. Kaya't dito na niya sinimulan ang kanyang plano. Dahil sa panghihikayat ng isang kaibigan, pinasok naman ni Jones ang mga simbahan. Ginawa niya iyon upang maipalaganap ang kanyang mga pangaral nang hindi napapansin ng gobyerno. Naging isang lokal na pastor si Jim ng isang Methodist Church sa Indiana at dahil magaling itong magsalita, lumago ang bilang ng miyembro ng kanilang simbahan. Ngunit hindi rin nagtagal, tumiwalag si Jones sa simbahang iyon nang malaman niya na tanging mga puting Amerikano lamang ang maaaring sumapi sa kanila. Kaya't noong 1956, bumili si Jim ng sarili niyang simbahan at nag-organisa ng isang malaking convention upang ipakilala ang kanyang mga pangaral na later on ay binuo niya rin na isang relihiyon. Tinawag niya ang kanilang samahan bilang Wings of Deliverance at pinalitan din ang tawag na People's Temple Full Gospel Church kalaunan. Idinagdag ni Jim ang kanyang mga paniniwala bilang isang komunista sa kanyang mga turo upang mapasunod ang mga tao sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. Nagawa niyang mapaniwala ang kanyang mga tagasunod sa lahat ng kanyang sinasabi at mga pangaral gaano man ito kaimposible. Sinimulan niya rin ang panggagamot at panghuhula na lalo namang nakatawag sa pansin ng mga tao. Binuksan niya din ang kanyang simbahan sa lahat ng uri at lahi sa Amerika at wala siyang piniling kulay o estado sa buhay. Lahat ng tao na gustong sumapi sa kanyang kongregasyon ay malugod na tinanggap ng kanilang relihiyon. Nang tumuntong ng 1970s, halos 3,000 tao na ang kasapi ng People's Temple. Naging napakasolid ng kongregasyong iyon na siya namang nagpalakas lalo ng loob ni Jim Jones. Nang parehas na taon, nagdesisyon din si Jim na ilipat ang kanilang headquarters mula Indianapolis papuntang San Francisco. Para kay Jim, hindi masyadong maunlad ang Indianapolis para sa kanyang kongregasyon. Kasunod noon, nagtayo din si Jim ng isang templo sa Los Angeles. Nang mga puntong ito, talaga namang napakasikat na ni Jim sa Estados Unidos, kaya't dinumog siya ng mga kilalang tao at mga politiko. Nagalok ang mga ito ng tulong pinansyal kapalit ng pag-endorso niya sa mga ito. Kabilang na dito ang gobernador ng panahong iyon na si Jerry Brown, ang kolumnistang si Herb Caen at maging ang vice-presidente ng bansa na si Walter Mondale para sa kanyang mga charitable efforts at progressive teachings. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting uminit ang mata ng publiko sa dumaraming miyembro ng kongregasyon at ang pagpapalaganap ng People's Temple sa bansa. Maging ang media at mga dyaryo ay nagsimula na ring questionin ang mga pangaral na umiikot sa komunismong pamamalakad. Nagsimula na ring magkaroon ng mga chismis patungkol sa mahigpit na pamamalakad ni Jim sa loob ng simbahan. Nagkaroon rin ng kaliwat-kanang pangungwestiyon sa relasyon niya sa iba pang mga kasapi ng simbahan. Kumalat na rin ang mga balita na pinipilit di umano ni Jim ang ilang mga kasapi ng simbahan na ibenta ang kanilang bahay at mga ari-arian upang masuportahan ang kanilang kongregasyon, na parang unti-unti itong nagiging isang kulto kumpara sa unang pakilala nito na isang mabuti at tapat na relihiyon.
Dahil sa pagpangit ng reputasyon ni Jim, dito na siya nagsimulang maghanap ng paraan upang matakasan ng media sa Estados Unidos. Ang tanging nakitang paraan ni Jim ay ang umalis ng Amerika. Kung gagawin nila iyon, ay maipagpapatuloy niya ang kanyang pangaral at pamamalakad ng malayo sa mapanghusgang mata ng media. At dahil masyadong matindi ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod, hindi sila nagdalawang isip na sumama kay Jim Jones. Sinubukan ni Jones na ilipat ang People's Temple sa Canada, Barbados at Trinidad and Tobago, ngunit hindi siya nagtagumpay. Dito na nakarating ang grupo ni Jones sa bansang tinawag na Guyana. Malugod naman silang tinanggap ng gobyerno dahil na mga panahong iyon ay may alitan sa isang disputed border sa pagitan ng Venezuela at Guyana. Kung magkakaroon ng mga Amerikano malapit sa dinidispute na border, ay magiging imposible na ang pagkakaroon ng gyera. At dahil dito, si Jones kasama ang libo-libo niyang mga tagasunod ay lumipat at nanirahan sa Georgetown na siyang kapital ng Guyana. Nang makapag-settle down na ang lahat, pinalitan naman nila ang pangalan ng kanilang kongregasyon ng The People's Temple Agricultural Project o kilala din sa tawag na Jonestown. Binuo ni Jones ang Jonestown bilang isang utopia o isang paraiso na malayo sa kahit na anong panghuhusga at pressure ng American media. Ang hindi alam ng mga kaanib ng grupong ito ay pinahold na rin ni Jones lahat ng kanilang mga visa. Kinuha din ni Jones ang kanilang mga passport, kaya't hindi sila makakaalis sa lugar na iyon kung nais na nilang bumalik ng Amerika. Dahil sa pangyayaring ito, tanging si Jim Jones lamang ang naging koneksyon nila mula sa labas ng Jonestown. Si Jim ang naging pundasyon nila ng emotional at spiritual support. Siya rin ang nagsupply ng pang-araw-araw nilang pangangailangan sa Jonestown. Naging napaka-isolated na mga tao doon kaya't naghari-harian si Jim Jones sa loob ng paraisong ito. Naging napaka-estrikto naman ni Jones sa loob ng Jonestown. Araw-araw ay kasama sa kanilang routine ang panonood ng mga dokumentaryo na may temang umiikot sa komunismo. Araw-araw din itong nagbibigay ng mga lecture patungkol naman sa pagre-revolusyon at pakikipagsabuatan sa Soviet. Pinaniwala niya ang kanyang mga taga-suporta na siya ang reincarnation ni Jesus at ng revolusyonistang sina Lenin na chairman ng Soviet at kung sino-sino pang mga Diyos ng ibang relihiyon. Bukod doon, inutusan din sila ni Jones na magtrabaho ng 6 na beses sa isang linggo sa bukid upang magtanim. Halos 12 oras silang nagtatanim at pinapayagan lamang magpahinga ng halos 1 oras upang kumain ng tanghalian. Dahil iyon lamang ang source nila ng pagkain doon, karamihan ng mga supply ay kailangan pang i-import galing sa labas ng bansa. Dahil sa sitwasyong iyon, dumating na sa punto na halos kanin lamang at beans ang kinakain ng mga tao. Ngunit sa mga interviewong inilabas ni Jones, kabaliktaran ito sa totoong nangyayari sa loob ng Jonestown. Ayon sa isa sa kanyang interview, masagana at masaya ang mga tao sa Jonestown. Nakatira naman ang mga tao, kabilang na rin si Jones sa mga maliliit na kubo na yari lamang sa plywood at mga tangkay ng nyog. Inutusan din ni Jones ang mga pamilyang may maliliit na bata na isurrender ang kanilang mga anak sa communal care nang sa ganon ay walang gagambala sa kanilang pagtatrabaho sa bukid. Ang Jonestown ay gwardyado naman ng mga armadong lalaki na siyang sumisiguro na walang makakatakas at walang susuway sa mga ipinag-uutos ni Jones. Kung sino man ang mahuhuling lalabag o magtatangkang tumakas ay tuturukan ng nakamamatay na gamot na parte ng tinatawag na Extended Care Unit. Siniguro ni Jones na meron silang sapat na supply ng mga gamot na nakakalason, sapat upang maturukan lahat ng populasyon ng Jonestown ng 100 beses. Ngunit ang nakapagtataka, sa kabila ng napakahirap na sitwasyon nila sa Jonestown, ay walang kahit na isang nagsuplong kay Jones sa mga otoridad. Sa tuwing magkakaroon sila ng pagkakataong ma-interview ng media, walang ni isa sa mga taga-suporta ni Jones ang nagsalita ng masama laban sa kanya. Ayon sa mga ibang na interview,
Wala silang balak na umalis ng Jonestown dahil nakakapag-aral sila doon, nakakakain ng tama sa oras, masaya sila doon at higit sa lahat, walang nagbabawal sa kanila na umalis kung dumating ang punto na nais na nilang bumalik ng Amerika. Ilang beses sa isang linggo naman, nagsasagawa ang buong kongregasyon ng isang rehearsal o practice. Ang rehearsal na ito ay tinawag nilang White Night. Pinapapila ni Jones ang mga tao at saka bibigyang isa-isa ng maiinom. Usually, ang mga inuming ito ay iba't ibang klase ng juice o Kool-Aid. Sabay-sabay nilang iinumin ang juice at saka iaanunsyo ni Jones na ang inuming nilagok nila ay may halong lason at lahat sila ay mamamatay sa loob lamang ng 30 minutos. Sa tuwing gagawin nila iyon, maririnig ang hiyawan at iyakan ng mga tao. Panik at takot ang bumabalot sa lugar kung saan sila nagtitipon. At sa tuwing mangyayari ito, saka naman babawiin ni Jones ang kanyang sinabi at iaanunsyong practice lamang ang lahat kung sakaling kailanganin talaga nilang gawin iyon pagdating ng araw. Dahil sa paulit-ulit na pangyayaring iyon sa loob ng Jonestown, maraming miyembro ng kongregasyon ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na umalis na ng Jonestown. Dahil alam ni Jones na hindi niya mapipigilan ang mga tao ng mag-isa, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang gawing kompetisyon ang lahat. Hinimok niya ang kanyang mga tagasunod na isumbong sa kanila ang sino mang magtatangkang umalis at kung sino man ang magsusuplong sa mga traidor ay mabibigyan ng pabuya. Sa pagsusuplong sa traidor, mapapatunayan nito ang kanilang katapatan sa kanilang Panginoon na si Jones. Dahil sa anunsyong iyon, doon na nagsimula ang kaguluhan sa loob ng Jonestown. Naging magkakalaban ang mga mag-asawa, mag-ama, magkakapatid, nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa, maging sa mga sarili nilang kapamilya. Nawalan sila ng kalayaan na magsalita dahil itinuring nila ang bawat isa na sospek at kalaban. Simula ng araw na iyon, hindi na narinig pa ang salitang pag-alis sa Jonestown. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi naman tinantanan ng American media ang People's Temple. Dahil umalis sila ng bansa, mas lalo pang lumalim ang kuryosidad ng mga tao sa kultong itinayo ni Jim Jones. Dito na rin lumutang sa media ang mga kamag-anak ng mga taong nasa Jonestown. Nakipagtulungan sila sa media upang maibalik ang kanilang mga mahal sa buhay sa Amerika. Bumuo sila ng grupo at tinawag nila itong Concerned Relatives. Noong una ay nagpapadala lamang sila ng mga sulat sa US Secretary of State. Ang iba naman ay nagpunta pa mismo sa Washington upang hikayatin ang gobyerno na magsagawa ng investigasyon. Taong 1978, nagsumite din ang grupong ito ng napakaraming dokumento sa gobyerno at sa press na magpapatunay na may pang-aabusong nagaganap sa Jonestown. Pinamunuan ni Ginny at Al Mills ang grupong ito na pawang mga dating membro ng kongregasyon. Hindi naman binaliwala ni Jones lahat ng akusasyong ibinabato sa kanya ng media. Kinuha niya ang abogadong si Mark Lane upang patunayan sa korte na nagsasabuatan ng CIA, Department of Justice at ang USPS upang pabagsakin siya at ang kanyang kongregasyon. Kasunod nito, naglabas ng pahayag at testimonya ang abogadong si Mark Lane patungkol sa kanyang experience nang magpunta siya mismo sa Jonestown sa Guyana. Ayon sa kanya, walang sinumang miyembro ng People's Temple na naninirahan sa Jonestown ang sapilitang nakatira doon. Lahat di umano ng naroong mga tao ay namumuhay ng mapayapa at normal. Idinagdag din ni Mark Lane na nagpunta ang embahada ng US at ang First Consul ng Jonestown upang interbyuhin ang mga tao at maging sila ay walang nakitang kahina-hinala sa loob ng Jonestown. Sa pagbisitang iyon ng embahada, hinimok nila ang mga tao na bumalik ng Amerika. Ngunit wala ni isang tumayo upang sumama sa kanila pabalik ng Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng testimonyang iyon, hindi naman bumenta ang kwentong ito kay Leo Ryan na isang US representative ng panahong iyon. Kaya't noong November 14, 1978,
Nagpunta sina Congressman Leo Ryan kasama ang 20 pang tao na miyembro ng press, mga photographers at mga miyembro ng Concerned Relatives Group sa Guyana upang mapatunayan na meron ngang iligal na nangyayari sa loob. Nang makapasok ang grupo nila sa loob ng Jonestown, sinalubong naman sila ng isang piging at mga performances ng mga miyembro ng People's Temple. Pinayagan din ng grupo ni Leo Ryan na makausap ang mga tao at maging si Jones ay nagpaunlak din ng interview sa press. Masayang-masaya ang mga tao nang magsimulang magsalita si Leo Ryan at sa kabilang tabi naman ay naroon si Jones na nagsisimula ng pagpawisan ng malamig dahil parang may tendency na mapaamin ni Ryan ang kanyang mga tagasunod. Base sa mga reports, ilang beses na nagkaroon ng rehearsal ang mga tao sa Jonestown para sa araw na iyon upang masiguro na walang magsasalita ng labag sa kongregasyon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jim Jones, marami sa kanyang mga taga-suporta ang hindi na talaga masaya sa loob ng Jonestown. Gumawa ang iba ng paraan upang makahingi sila ng tulong sa delegasyon ni Congressman Ryan nang hindi napapansin ng mga tagabantay. Kaya't bandang 2:15 ng hapon ng araw na iyon, napadaan ang NBC reporter na si Don Harris sa tapat ng miyembrong si Vernon Gosney. Sinikap niyang maisingit ang isang maliit na sulat sa braso ng reporter. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa ito mahawakan ng reporter, ay lumaglag na ang papel sa lupa. Mabilis naman itong napulot ni Don Harris, ngunit bago pa man niya mabuksan ang sulat ay isang bata ang humiyaw at inanunsyo sa lahat na minag-abot nga ng sulat sa reporter. Isinulat ng kampo ni Vernon ang kanilang pagsusumamo ng tulong upang makaalis sila sa Jonestown. Katahimikan ang sumunod sa paghiyaw ng bata, kaya't dali-daling bumalik sina Harris sa kubo kung saan sila mananatili ng hapong iyon. Pagdating sa kanilang kubo, ipinakita ni Don Harris kina US Representative Leo Ryan, pati na rin sa mga reporters na kasama nila ang sulat mula sa mga taong nagpaparescue sa kanila. Kaya't kinabukasan, doon na nila kinompronta ang leader ng People's Temple na si Jones tungkol sa sulat. Ngunit mariin naman itong pinabulaanan ng leader at sinabing may mga tao lamang na nais ang publicity at maaaring ang sulat na iyon ay hindi naman talaga galing sa kanyang mga kaanib. Sa halip, nakiusap si Jones sa media na tantanan na sila dahil nananahimik sila sa Jonestown at wala silang ginagambalang kahit na sino. Nang sumunod na araw naman, nagkaroon ng napakalakas na ulan sa Jonestown. Kasunod ng malakas na bagsak ng ulan, unti-unti ding nahimasmasan ang mga tao at isa-isa nang lumapit kay Congressman Ryan upang magpasaklolo at hindi naman sila binigo ng congressman. Isa-isa nilang inasiste ang mga taong gusto nang umalis ng Jonestown. Bago matapos ang araw na iyon, halos 20 tao ang tumiwalag sa kulto. Ngunit naging napakahirap ng sitwasyon para sa delegasyon ni Congressman Ryan. Base sa kanilang schedule, susunduin sila ng isang eroplano na kasya lamang ang 19 na pasahero. Dahil hindi sila kasyang lahat sa iisang eroplano, nakipag-coordinate sila sa US Embassy upang makapag-schedule pa ng isa pang eroplano na susundo sa kanila. Nakaschedule na dumating ang isa pang 6-passenger Cessna airplane bandang 4:30 ng hapon ng araw na iyon. Habang hinihintay ang eroplano, isa-isa na ring umalis ang delegasyon kasama ang 20 miyembro na tumiwalag sa kulto. Si Congressman Ryan at isa pang US official na si Dwyer ang siyang huling taong umalis ng Jonestown. Nagpaiwan sila dahil nais nilang masiguro na maisasama nilang lahat ng nais na bumalik ng Amerika. Hindi naman sila nabigo dahil may ilan pang mga miyembro ng kongregasyon na sumama sa kanila, kabilang narito ang lalaking nagngangalang Larry Layton. Ngunit ang nakapagtataka ng mga puntong iyon, si Larry ay isa sa mga loyalista ni Jones. Ipinagtataka ng lahat ang bigla nitong pagbuboluntaryo na lumabas ng Jonestown. Bago pa man makaalis ang grupo ng congressman, naglabasan ang mga taga-suporta ni Jones at may isa pa nga na nagtangkang saksakin si Leo Ryan. Kaya't para hindi na lumala ang sitwasyon,
Dali-dali na silang sumakay sa truck papunta sa Port Kaitama. Nang makarating sa Port Kaitama, naghintay sila ng ilang minuto bago lumapag ang dalawang eroplano. Unang pinasakay ang mga pasahero sa 6-passenger plane Cessna at kasama sa mga pasaherong ito si Larry Layton. Nang makaupo na ang lahat, saka naman naglabas ng baril si Larry at saka pinaputukan lahat ng pasahero. Maya-maya pa may dumating na isa pang truck na siya namang humarang sa daraanan ng isa pang eroplano. Iniluwa ng pinto ng truck ang 9 na armadong lalaki. Walang haba sa mga itong nagpaputok. Nakunan pa nga ng isang reporter ang kaganapan bago ito binawian ng buhay. Sa engkwentrong iyon, nasawi sina Bob Brown, ang reporter na nag-record ng video, Greg Robinson na isang photographer, si Don Harris na reporter ng NBC Channel, si Congressman Leo Ryan at isang miyembro ng kongregasyon na si Patricia Parks. Walang nagawa ang pilot at co-pilot ng eroplano kundi umalis ng lugar at naiwan ang mga sugatan at mga namatay sa Port Kaitama. Sa loob naman ng Jonestown, walang ideya ang mga tao doon sa nangyayaring pamamaril sa Port Kaitama. Wala din silang ideya sa maitim na plano ng kanilang leader na si Jones para sa kanila. Nang mga oras na iyon, inutusan ni Jones ang kanyang mga loyalista na maghanda ng inumin para sa lahat. Ang inumin na iyon ay may halong lason at ang taong makakainom nito ay babawian ng buhay sa loob lamang ng 30 minutos. Nang matapos ang preparasyon, ipinatawag ni Jones lahat ng miyembro sa pavilion. Nang makarating ang mga tao doon, isa-isa silang binigyan ng juice at inutusan silang inumin iyon. Dito na rin ipinaliwanag ni Jones na sa pag-inom nila ng inuming iyon ay makapagsasagawa sila ng tinatawag na revolutionary suicide. Inirecord din ni Jones ang pagtitipong ito at tinawag niyang death tape. Sa speech niya sa pavilion, sinabi niya sa mga tao na mapapaslang si Congressman Leo Ryan na tila isang propesiya. Hindi niya di umano pinlano ang lahat, ngunit alam niya at ipinakita sa kanya ng kanilang Diyos ang mangyayari, na hindi na makakabalik ng buhay ang delegasyon ni Congressman Ryan sa Amerika. Ninakaw at hinostage di umano nila ang kanilang mga anak, kapatid, kamag-anak at asawa. Karamihan din sa mga taong nagboluntaryong umalis ay mga white Americans na ginamit rin ni Jones na dahilan upang lalong galitin ang mga tao. May isa di umunong tao sa loob ng eroplano na magpapaulan ng bala at dahil doon ay mamamatay ang lahat ng tao na nadudoon sa Port Kaitama. At kung magkakatotoo ang kanyang propesiya, darating ang mga otoridad at gobyerno ng Estados Unidos sa Jonestown upang tapusin din silang lahat. Sa pagtitipong iyon, patuloy na nilaso ni Jones ang isip ng kanyang mga kaanib at pinaniwala ang mga tao na walang ibang sagot sa kanilang problema kundi ang mamatay sila ng tahimik at sama-sama. Idinagdag din ni Jones na siya ang Panginoon at siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ng mga taong naroroon. Lumipas naman ang 18 minuto habang patuloy sa pagsispeech si Jones. Dumating ang mga armadong lalaki sa pavilion. Inanunsyo nila sa lahat na napatay na nga ang congressman na si Leo Ryan. Umalingaw-ngaw ang iyakan ng mga babae at mga bata sa buong pavilion. Isa-isa ring bumagsak ang mga tao sa sahig. Unti-unti nang umeepekto ang laso na kanilang ininom, kaya't ang mahihina ay isa-isa nang binawian ng buhay. Patuloy na nagsalita si Jones at sinabing tama ang kanyang mga predictions. Muli niyang hinikayat ang iba pang mga tao na inumin ang lason. Ipinangako niya sa lahat na wala silang mararamdamang sakit, walang kumbulsyon at wala na silang paghihirap na mararamdaman pagkatapos inumin ang likido. Labag man sa kalooban na nakararami, wala silang nagawa kundi lagukin ang nakamamatay na likido. Rinig na rinig din ang hiyawan at mga iyak ng maliliit na bata habang unti-unti silang kinukuha ng kamatayan sa pavilion. Na mga oras ding iyon, napapalibutan din ang pavilion ng mga armadong lalaki kaya't walang sino man ang maaaring lumabas ng buhay. Gumamit si Jones ng napakaraming teknik upang mapasunod niya ang mga tao.
Pinaniwala niya ang mga tao doon na ang pagpapakamatay ang siyang tanging paraan upang makalaya sila sa impyernong buhay nila sa mundo. Matapos makumpirma na nakainom na ng lason ang lahat ng tao sa pavilion, ipinatawag din ni Jones ang mga bantay at isa-isa din silang pinainom ng likido. Nang masiguro na wala nang makakaligtas, kumuha si Jones ng baril at saka ipinutok sa kanyang sentido at kasunod ng malakas na putok ay katahimikan. Nakaligtas naman ang dalawang abogado na ng araw na iyon ay naruroon sa Jonestown. Naruroon sila upang kausapin ng ilang mga temple members na nagpakita ng interes na umalis ng Jonestown. Nang nangyayari ang pagtitipon sa pavilion, naruroon sila sa isa sa mga guest houses. Napakiusapan nila ang ilang mga bantay na pakawalan sila kaya't tumakbo sila sa kagubatan upang makarating sa Port Kaitama. Nang makarating sila doon, nasaksihan nila ang pamamaril kaya't wala silang naging choice kundi tumago sa kagubatan hanggang matapos ang insidente. May mga temple members din naman na hindi uminom ng likido. Isa na rito ang 25 anyos na si Stanley Clinton. Ang buong akala ng nakararami ay rehearsal lamang ng White Night ang nangyayari sa pavilion. Ngunit napansin niya na maging ang mga magluluto sa kusina ay pinapunta ni Jones sa pavilion na hindi nila usual na ginagawa sa tuwing may rehearsal. Nang makarating siya doon, nakita niya na nakahandusay na sa sahig ang kanyang ina at nobya, kaya't nagpaalam siyang saglit sa mga bantay at sinasabing lalabas lamang siya upang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Nang mapansin niyang hindi na nakatingin ang mga bantay, saka siya dali-daling kumaripas ng takbo papunta sa kagubatan. Ayon sa interviewong ibinigay ni Stanley sa media, napakaraming tao sa loob ng pavilion ng gabing iyon ang hindi sang-ayon sa ipinag-uutos ni Jones. Wala na lamang silang magawa dahil sa takot at pamimressure ng kanilang leader. Nakaligtas din ang 79 years old na temple member na si Grover Davis. Medyo mahina na ang pandinig nito at dahil doon ay hindi niya narinig ang announcement ni Jones ng pagtitipon sa pavilion. Nang nangyayari ang trahedya ay nasa loob lamang ito ng kanyang kubo. Nang ma-realize niya ang pagkakagulo ng mga tao sa pavilion, humiga siya sa isang kanal at nagpanggap na hindi na humihinga. Si Catherine Hyacinth naman na 76 years old din ng panahong iyon ay nagtago sa ilalim ng kanyang papag nang marinig niya ang anunsyo. Nasa ilalim siya ng kanyang higaan hanggang alas 7 ng umaga ng sumunod na araw. Nang lumabas siya sa ilalim ng kanyang papag ay sinalubong siya ng daang-daang patay na katawan na nagkalat sa lupa. Katawan ng kanyang mga kaibigan at kasama sa Jonestown, kabilang na doon ang katawan ng kapatid niyang babae. Si Catherine ang nag-iisang tao na buhay na nadatna ng mga otoridad nang dumating sila sa Jonestown. 22 oras naman matapos ang pamamaril sa Port Kaitama, dumating ang isang Guyanese airplane upang i-evacuate ang mga sugatan. Pinuntahan din nila mismo ang Jonestown kasama ang isang doktor upang suriin ang mga labi ng mga biktima. Ayon sa doktor, halos 200 katawan ang kumpirmadong may bakas ng turok ng hiringgilya na nagsusuhestyon na bukod sa pag-inom ng lason, ang iba ay tinurukan din ng lason para mas madali silang mamatay. Nakita rin nila na nagkalat ang mga basyo ng hiringgilya sa lupa. Marami din silang nakitang sulat ng pamamaalam na nagkalat naman sa palibot ng pavilion. Matapos ang investigasyon, tinatayang halos 909 na miyembro ng People's Temple ang nagpakamatay sa Jonestown ng araw na iyon. Base din sa mga reports, tinatayang ang bilang ng nakaligtas ay hindi bababa ng 7 hanggang 86. Mabilis namang dumating ang mga sundalo ng Amerika upang kolektahin lahat ng labi na naroroon sa Jonestown. Dahil napakarami ng mga namatay, unang binalak ng gobyerno na ilibing na lamang ang mga labi sa Guyana, ngunit hindi pumayag ang gobyerno. Wala silang nagawa kundi ibalik lahat ng bangkay sa Amerika. Isinakay nilang lahat ang 909 na labi sa eroplano at lumapag ang eroplanong ito sa Dover Air Force Base sa Delaware. Dahil napakarami ng mga katawan na kinailangang ilipad pabalik ng Amerika, hindi na naiwasang pagsamahin ang dalawang bangkay sa iisang kahon.
May isang pagkakataon pa nga na kinailangan nilang pagkasyahin ang 409 na katawan sa halos 277 na kahon upang mapabilis ang proseso. Nagtalaga din ng mga tao ang gobyerno sa Dover Air Force Base na siya namang naatasan na kumuha ng identification at fingerprints ng mga bangkay. Dahil sa tindi ng trabahong iyon, ang iba sa mga officers na ito ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder. Abril ng sumunod na taon, halos 300 katawan pa lamang ang nare-recover ng kanilang mga kapamilya. Halos 500 naman ang hindi pa nakukuha at halos 200 sa mga katawang naroroon ay nadidecompose na, kaya't mahirap nang makilala. Ngunit na mga panahong iyon, kahit na na-identify na ang ilan sa mga katawan, hindi naman pumayag ang mga sementeryo sa US na mailibing doon ang mga labi ng mga biktima sa takot na baka dumugin sila ng mga Jonestown sympathizers. Tanging ang Evergreen Cemetery sa Oakland ang pumayag na mailibing sa kanilang sementeryo ang higit 100 labi ng mga Jonestown members. Over time, nakarating at kumalat na rin ang balitang ito sa mainstream media sa Amerika. Dito na naging popular ang kasabihang "Don't drink the Kool-Aid" na sumisimbolo sa juice o likido na ininom ng mga tao sa pavilion sa Jonestown. Ang idioma ding ito ang nagpapaalala na huwag agad paniwalaan o sumamba sa mga taong maraming pangako o mga ideology na mapanganib dahil malamang sa malamang ay hindi totoo lahat ng kanilang sinasabi at maaari pa itong maghatid ng kapahamakan. Sa kasalukuyan, ginagamit ang katagang "Don't drink the Kool-Aid", kadugtong ng mga pambabatikos na may kinalaman sa gobyerno. Isang napakasimpleng idioma na may napakalalim at nakakalungkot na istorya. Dahil sa mga katagang iyon, 909 na katao ang namatay noong November 18, 1978 at halos kalahati ng bilang na iyon ay mga bata. Magpahanggang sa kasalukuyan, ang trahedyang ito na nangyari sa Jonestown ang siyang pinakamalalang pamamaslang na nangyari sa history ng Estados Unidos. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!